Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Andito na naman ang balikerong tapat o Bayron Banal. Kanyang itang lumindot na walang putulot, ang pagmentalisang kupal, ang pantas na talipandas, Kadelis Reyes. Magandang gabi po. Magandang gabi, no? So, naubos ba oras nyo kapapanood sa Senado? Ako, nagtapon ako ng maghapon eh. Talagang nakakasama ng loob. Hindi talaga nila simple lang naman na sinasabi sana ng opposition ng minority. Hintayin nyo na yung matapos yung motion for reconsideration. Wala namang masama doon. Sabi ang sabi ni Marcoleta, parang manliligaw lang yan. Pinag-iintay mo. Alam mo namang ayaw mo na sa kanya. Bakit ito pa binibigyan ng pag-asa? Di pa uwiin mo na, sabihin mo na ayaw mo, para tapos na. In other words, nagmamadali sila. Bumuking pa si Bato, sabi niya, di ba yung pinag-usapan na tayo? Pailing na lang sa kanya eh. Pailing na lang sa kanya si Cheese eh. Masyadong garapal eh. Gigil na gigil. Kayo ba napansin nyo na maaliwalas ang ngiti ko? Maaliwalas ang? Ngiti. Bakit? Hindi ko pinanood. Alam ko na mangyayari. Yung buong hapon ko, nakipag-usap na lang ako sa magandang babae. Kalukuhan niya. Ginagago lang tayo ng mga yan. Oo nga. Aasa pa kayo. Sinabi na natin before, walang papayag, mabuksan yung bank account na yan. Diba? Oo nga. Pero... Sinabi ko na, meron dyan sa bank account na yan? Diyan pumasok yung mga galing sa illegal na gawain. Diyan pumasok yung galing sa Pogo. Diyan pumasok yung galing sa illegal gambling. Diyan pumasok yung pera sa drugs. Diyan pumasok yung pera galing sa Isabong. Diyan nagpasok ng pera sila Jackie Lynn sa mga Farmally. Diyan pumasok yung pera nila Michael Yang. Diyan pumasok yung pera nila Ato. Diba? Sila Peter Lim. Para sila alam mo, nagmamadali sila, simple lang naman ang request. Ang nalaman ko pa kagabi. Okay. Is dyan din pumasok ang pera galing China. Akala ko ba pinatay na silang gripo? Hindi, dati. Dati. Records na pinag-uusapan natin, hindi naman current eh. Oo, records. Diyan pumasok lahat yung mga illegal. Pati yung mga galing sa foreign power. So, pag yan nabuklat, like I said, matitrace na rin sino-sino pa ang tumanggap from the same bank account. Ibig sabihin, sa kanila tumanggap. Makikita mo ngayon din, pati kung sino-sino sa ating mga nation's leaders ang nag-try doon sa bayan. You think any of those people will take this lying down? Tulad na sinabi ko, mas tatanggapin nila magkaroon ng EDSA forthwith. Kesa lumabas daan na nag-try doon sila sa bayan. Ang baho nila. Tumanggap sila ng pera. Kaya ako alam ko na mangyayari dyan. Hindi ka na dapat nanood dyan. Tangay na naglolo ka kayo, nagsasalsalan lang. Sinasalsal lang tayo ng mga yan. Tangay lang yan. Kung ano pa pinagsasabi, kayo pa ginagaslight. Oo nga. Yung Heritage Cheese, na puta, ba talaga? Is it really for accountability o dahil galit ka lang sa Duterte? Putang ina mo, both. It's not mutually exclusive. Just because galit ako sa Duterte doesn't mean I don't want accountability. Siyempre, gusto mo ng accountability kahit ba naman DDS ka pa eh. Diba? Katarantaduhan yung mga pinagsasabi na yan. Ang kaya sa akin, putang ina. Like I said, yan, palitan na lang yan. Just distortion yan eh. Just replace lahat ng tao sa Supreme Court. Diba? It is enshrined in the Constitution, the Philippine Constitution, that revolution is a valid form of redress for the populace. Yeah, parang gano'n na nga lang. EDSA forthwith.
That is for me, that is our only Recourse. recourse. Ewan ko. Pero, question. Ngayon, the thing is, kung hindi kaya ng taong bayan, tangina nyo, huwag kayong magreklamo, mag-scatter na lang kayo. Question. Habang nagsasalita si Tito Soto kanina, may sinasabi siya na may naghabol daw ng temporary restraining order na wag daw pag-usapan ng Senado, intindi ko. Pero parang hindi naman din nila pinakinggan eh. Hindi rin lalabas yun. Hindi lalabas yun. You think lalabas yun sa Supreme Court? With a 13-0 vote? Oo. To junk the impeachment? O hindi lalabas yun? Pinagdebatihan pa nila yung tanong na, does the Supreme Court ever reverse itself? Actually, nag-mention ng mga kaso sina Risa Ontiveros. Alam mo lahat ng request for information ng majority, sinagot ng minority. Oo, ito may ganitong kaso, and then totoo yung sinabi ni Tito Soto na kailan lang merong ako nakita sa dyaryo na definition doon ng Supreme Court ng shareholder ba yun? Or stockholder, something na parang they kind of reverse themselves din. Ganun din. So, wala nangyari. Wala mangyayari dyan. Naglulukuhan tayo kung akalaan na may mangyayari. Pangit pa naman talaga mag-EDSA na naman. EDSA o martial law. Sabi nung isang government official na sinabihan ko, totoo ba na ganito ko? Sabi sa akin, manahimik ka, di totoo yan. Siyempre, gobyerno ayaw nilang marinig yan eh. The thing is, walang recourse ang tao eh. Oo nga. Wala nga mapuntahan. Alam kayang gawin. Getting to the boiling point. How long before it boils over? How long? Aabot ba yan ng February of next year where they will file another impeachment complaint? I don't think aabot. Tingin mo galit na tao. Two things will happen. Sige, fearless forecasting na natin. Madadampot na sa ICC. Kaya pala sa Kuwait si Sarah. Pag nadampot yung mga yan sa ICC, hindi kinakantela. It's Putin Academic. Ano pa nga ba? Kung nadampot na. Kaya ba si Sarah panayang alis? Tinanong ba naman yung kanyang kanina, ni-interview yung nag-press con yung kanyang si Castelo, yung kanyang bagong spokesperson, sabi ba naman, ma'am, nasan po si VP Sara? Sabi niya, babalikan na lang kita dyan, tukol dyan. Ma'am, nasan po pa talaga? 3 beses at sa tinanong. Alam mo, ang sagot tong kanyang spokesperson, malay natin, baka nandyan lang sa kabilang kwarto. Hayop na yung sinabi na ng na papunta, hindi lang nagfa-file pa ng yung nagpapaalam sa gobyerno, pero paalis, meron na para siyang ticket kompleto na papuntang Kuwait. Tulad doon. Lahat yun, yun eh. Impeachable offenses yun eh. Yung alin? Yung umalis ka na walang paalam? Oo. Wala kang permit. Hindi ka, removal from office yun. Wala nangyayari. Talaga nagbayad, Iba na nagbayad. Iba na mantikaan. Biglang ang kanan ay naging kaliwa. Ang kaliwa ay naging kanan. Bumaliktad ang buong mundo. Sila pa kayo ng biktima. Tamo, pagka nadampot na ng ICC yan, paglabas ulit sila impeachment, hindi pa rin pag-uusapan yan. Kasi ang sasabihin, wala na eh. Ano pa i-impeach mo? Wala na. Hindi pa bubuksan yung bank account, maniwala ka sa akin. Yun ang pinagtatalunan dyan. Oo. Hindi talaga. Ang pinagtatalunan dyan yung bank account lang. Yan ang tinatago pala nila. A stupid bank account. Because yan ang parang it's worse than the Stonehill. Yeah. I remember that guy. Lahat ng tao nasa bulsa niya. Parang ganun, Worse than that. Probably kasi the impunity of it all yung ginagawa nila. Wala silang remorse. Wala silang kahihiyan. To say the things they say, to gaslight the people that way. Talagang wala silang delikadesa. Kaya sa akin, for me, the best option is
It's a unicameral parliamentary Oo system. nga eh. I'm starting to think na dapat nga i-abolish na Senado eh. Napapansin ko eh na I feel very betrayed by the Senate today. Na talagang sinaga ko silang abangan. Tiningnan ko baka magbago. Magtama ang mga katwiran ng mga nasa minorya eh. Tama naman na. Ano ba naman, intayin na lang natin ang motion for reconsideration kung ano mangyari. Wala. Talagang Tapos, sila mismo, inamin nila, wala daw silang jurisdiction. Eh, di ba impeachment court sa Senado? Di ba yun ang trabaho nila? Paano sila nawala ng jurisdiction? Niloloko nila yung sarili nila eh. Niloloko nila ang katarantaduhan yung mga pinastabi. Yung katarantaduhan yung ponensya ni Silyonen of all people Di mo aasahang gumawa ng ganyan Ako malaki pag-asa ko pa naman sa kanya. Ikaw lang. Hindi marami kami. Tagay na kayo lang. Hindi, marami kami umasa na tama ang gagawin ni Leonen. Hindi lang yan. Tagay lang yan. Hindi nyo alam ang karakter ng tao. Kayo lang. Hindi, yung tao, maganda reputasyon. Siyempre, maasa kami na yung ganda ng reputasyon na yun, dala-dala niya yan sa trabaho. Yun ang inaasahan namin lahat. At the end of the day, it's about character. Character is doing the right thing. When nobody's looking. When you have no other, when you're all alone, everybody's against you. And you can stand for the right time. It's very sad. I watched it for hours. I listened to it for hours. Hanggang sa humampas na lang ng gavel sabi niya. Meron pa sinabi nakakatawa si Idol Rapi. Sabi ni Idol Rapi, i-abolish na lang natin yung impeachment court. Sabi niya. Pwede ba yun? I-dissolve na lang yung impeachment court. I-dissolve na lang yung court eh. Sa akin katulad ng sinabi ko bakit hindi ang Chief Justice ang nagpe-preside? Bakit sila lang? Oo nga, sila wala ngang Chief Justice. Oo nga, kasi naalala ko yung dati kay ERAP, nandun si Davide. Si Davide yung nagpe-preside. Oo nga naman, with all those red robes and all. Pag President, Vice President, Chief Justice has to be the Chief Justice. Saka yan. Pinag-uusapan nila. Bakit kaya pinag-uusapan as a legislative body? Hindi ba dapat, if you're going to discuss the dismissal of an impeachment complaint, you should be discussing it as a part of an impeachment court. Ano ba yung kanina? Plenaryo ba yung kanina? Hindi ba dapat nag-convene muna ang impeachment court? Sila na nagsabi na hindi dapat sa plenaryo pinag-uusapan yan. Ba't yun ang ginagawa nila kanina? Kaya ako naglolokohan lang. Naglolokohan yung tayo. Yung simple bagay na pati yung nakalimutan. Kaya meron silang fear na pag ito daw nasunod, baka daw ma-invalidate yung mga dating na-impeach na. Like si Gutierrez, si ERAP, si Corona. Totoo ba yun? Pwede ba ma-reverse yun? Tapos na yun. Napag-desisyon naman. Pinipili lang pala natin na ini-impeach natin. Parang gano'n. Remember, only Corona was ever convicted. Hindi ba si Merceditas Gutierrez? Merceditas resigned. What about ERAP? He was not convicted. Yes, he was. He wasn't. It was a hung, yung kay ERAP was a hung court. Yung envelope. Kasi diba, hindi pinabuksan yung envelope. Hindi umabot sa botohan kung i-convict si ERAP o hindi. Pero ba? Nagkaroon ng EDSA diba? Nagkaroon ng EDSA 2. Oo pala. Tapos, tagal sa pwesto. Nagkaroon ng decision sa Supreme Court and the decision was that he was removed from office because he was incapacitated. Paano incapacitated?
But he was incapacitated. Okay? Yun ang decision ng Supreme Court. That is why GMA took over. Oo, vice president siya nun eh. Because yung cabinet niya voted na he was mentally and physically incapacitated to serve as a president. Okay. And then that started GMA's 9-year term. Kaya si Corona lang ang nakonvict. Wawa naman Tsaka yung conviction, with finality na yun, puta wala na, hindi na ma-revoke yun. Bago patay na yung tao yung mga sinasabi nila. Baka daw ma-reverse yung mga Wala yan. Nananakot lang yan kung ano nung pinagsasabi niya. Pumupulot na lang sila kung ano nung argumento sa akin. And nagtatarantaduhan na lang kayo. Nag-justify na lang nila yung katarantaduhan nila. So, malinaw. And the people did not stand for it. Malinaw. Walang hustisya sa Pilipinas. Napakalinaw. Yeah. Sakit Walang accountability. Walang accountability. Parang yung, kanina nakita mo yung balita na yung mayor ng San Simon, si Punsan, nahuli sa sting operation. Hindi ko alam kung saan restaurant yung nahuli siya. Natawa ako actually kasi ang Senado at ang Korte Suprema ay tagapagtanggol na ng mga duwal. Ngayon, tama ba ito? Siyempre hindi. Kung hindi ito tama, ano ang gagawin ng tao bayan? EDSA na naman. EDSA 5, EDSA 6. Bahala kayo kung anong gagawin niyo. But the thing there is, it is either tatanggapin nyo o hindi. Kung hindi nyo tatanggapin na, gumawa kayo. Gumawa kayo ng hakbangin. Kung hindi kayang gumawa ng taong bayan ng hakbangin, tanggapin. Which makes me ask the question, bakit kinakampihan ng administrasyon yung hindi pag-i-impeach kay Sara? Why does Sara still enjoys the protection of the president despite this? Booking na booking siya eh. Well, the thing is, yan ang dating sa akin pinoprotektahan ba talaga ng presidente o tamad lang? Imposible naman tamad lang. Nandyan sa'yo lahat eh. Kumbaga ayaw na lang niyang makialam. Bahala kayo sa buhay. Pwede rin yun. Well, I heard... Kasi remember ako tatanungin mo. Kasi walang politika na fair. Well, that's what. I heard this other chismis. There is no focus. I heard this chismis. Ito chismis lang. Sabi ng isang government official, may teorya siya na baka daw si Presidente BBM ay iniisip niya na pag na-impeach si Sara, baka magkagulo ang mga tao, magkaroon ng division. So, baka daw he was still aiming for unity. Teorya lang yan. Niwala ka ba doon? Pinahuli nila yung matanda eh. Kasi may mas mabigat na tanong sa akin. Sige nga, ano yun? Kaya bang pag nagwala si Martin, kaya ba nilang impeach si BBM? Well, kung nag-file si Duterte yun to impeachment against BBM, but then nobody really cares. Duterte youth lang yan na matanda na eh. So, parang hindi ko... Tanggalin mo lahat ng tanong. Yun lang ang tanong. Pag nagwala si Martin. Palagay ko hindi sila nakaupo ngayon eh. Ganun ba sila kalakas? Kaya nilang tanggalin si BBM? I don't think so. Or I say I should hope not. Ako, you look at it. Okay, see that's the thing eh. You're looking at things with bias. Yes, I admit. Oh. May mga fears din ako syempre. Don't. Look at it as an academic exercise. Well, kung hawak nila ang Supreme Court,
hawak nila Senado. May konti dyan sa House. 1/3 lang naman ang kailangan. Oo nga, no? Could be a possibility. Na sana hindi. Ano to, retaliation? Tandaan mo, ang power ng House is that they hold the local government. Yeah, true. Congressman yan. Local yan. Oo nga. Paggawa na lang sila maraming tulay. If they decide to withdraw support, Oo, from Martin. From the administration. kaya ba nila na mag-launch ng revolution from within? Yes. Palitang exec, palitang constitution, tanggalan Senate. Yes, kaya nila. Sino matitira? Sino maghaharing uri? Yun naman ang tanong ko. Ay, tandaan mo, congressman holds the power sa local. Kailangan lang naman yung congressman tsaka yung mayor magkakutsaba eh. Lagi naman, usually magkakamag-anak yan eh. Ba? So, ibig sabihin, hawak nila local. If the local government was support, all local government. See, the structure of government, if you look at it really, is a house of cards. Well, that's also true. Yeah. Malakas-lakas lang na hangin, bagsak yan. Masyado entrenched ang corruption sa Pilipinas. Diba? Masasabihin lang na this is a civilian matter. The Republic is under threat. But you know, wag makialamang militar. Hindi naman po pwede yun. Wala namang kuna nangyari na hindi kasama militar. Hindi ito coup. Eh ano? It's a coup. No, it's not. Yes, it Think is. about it. No, it's not. Ang coup, kailangan may military component. Ito hindi. Civilian government lang nagpapalit. Why? Because there is a failure. It is a constitutional crisis. Ganun mo tignan. Isa-succeed yan. Nakakatakot naman yan. Nakakatakot naman isipin yan. Tanggalin mo lang naman yung babaw. Tanggalin mo lang yung Senado. Tanggalin mo lang yung Vice-Presidente. Tanggalin mo yung Presidente. Then, parliamentary form of government. Constitutional Commission. Con. Magkakaroon ng bagong Prime Minister. Plebiscito ba yan? Oh, plebiscito. Kakaroon ko di ba? Kakaroon ng panibagong constitution. Parang ang precarious ng sitwasyon pag nangyari sa atin yan. Hindi tayo stable yan pag ganyan. Not really. It's more stable. Bakit? Kasi tinanggal mo lahat ng manggulo. Hindi mo na senador sila Robin Padilla. Hindi mo na senador sila Bato. Hindi mo na senador sila Marcoleta. Hindi mo na senador sila Cayetano. These people will not leave it without a fight. Hindi naman pa pwedeng walang laban. Lalabanan nila yan. Tooth and nail yan. Oh. Yeah. Pero what are they gonna fight with? What are they gonna fight with? And I think there's always a military component there somewhere. Hindi, sasabihin mo lang dyan sa military, huwag kayo makialam. This is civilian matter. Pwede ba yun? This is a civilian matter. Oh! Lahat ng nangyari sa atin, nakialam ang militar. Not necessarily. Kailangan mo lang sabihin mo lang, this is civilian matter. Nagpapalit tayo ng form of government. Hindi na maganda ang gobyerno natin. Puro nakawa na lang ang ginagawa. Meron niyang Remember, ang militar mo, puro mga Pilipinong mga hihirap dito. Bagay. Hindi naman galing sa elite yung mga yan. All they have to do is stand by. Habang ginagawa namin ang panibagong pamahalaan. Pag hindi nyo nagustuhan, saka kayo makialam. Pero gumagawa tayo ayon sa batas. Tapos sa kwento.
Diba? Medyo nakakatakot isipin. Hindi, ako hindi. Hindi ka ba natatakot doon? Hindi. It is what it is. Hindi lang kayo sanay. Oo. Sino ba Pero naman, yan yung mga, pero sinasabi sino ko, ba yan ang nasanay sa mga, revolusyon? yan ang mga posible. Why? Because ang tao fed up. Oo. Totoo And yan. if that happens, you have to understand, if that happens, then you'll realize just how powerless the Senate and the Really is. Supreme Court really is. Diba? Bagay Wala na tayong senador na katulad nila JP. wala na. Yung talaga mga warlord. Wala na. Wala na nga. O di ano pang puro ngas-ngas ng mga senador natin. Ano pa panghahawakan nila? Natatakot ako doon sa transition. Baka hindi maging smooth. Baka may makialam. Baka gamitin yung pagkakataon manggulo. May sariling interes. Guluhin nila. Ako yun ang kinakatakot ko. Hindi, kaya you just keep it as a civilian matter. Easier said than Basta done. ang una mong gagawin is i-condemn mo agad constitutional. Suspended ang constitution, freedom constitution. Nakakatakot ka isipin. Baka nga mamaya gabi lang may magalit na umpisa na pumunta ng EDSA, may manggulo na dun eh. Nag-uumpisa na sila no isang araw eh. There were actually people in EDSA, nag-ano na sila, nag-uumpisa na eh. Oo. Nasa Facebook na eh, nakita ko sa ABS-CBN News eh. There are some people who tried to flock, tapos umalis. Yung maulan lang, pero gumanda-ganda lang ang panahon, baka nga, pati ka ba, papunta eh. Ganyan yung kaya. Oo. Ilang araw din bago nag-ano, tapos biglang boom. Pero putang ina, biglang Biglang nag-ano, wala sila biglang... yung mga senador na nakala nila may, at the end of the day, their power emanates From the people. from the people's willingness to follow. Pag nawala yung lahat sa I agree. Masakit pang isipin. Ako natatakot pa rin ako eh. Pero, tandaan mo, ang may ability to organize yung lokal is nasa house. Pagka lahat ng local, 90% ng local ng LGU sa Pilipinas sumali. Sa Tino, may magagawa yung iba. sasali na nga ako sa Tindig Pilipinas. Nag-ano pala sila kanina, nagpunta sa Senado and they gave a thumbs down. Kagtagalit ang mga tao. Although syempre they were ushered out. Pinalabas sila ng Senado, but alam mo yun? Ano ko tulad yan? Ma-abolish. Ako tingin ko ma-abolish. Senate, ma-abolish. Sa Supreme Court, papalitan ng justice. It's an inevitability. Very scary thing to think about. That's very scary. Sa totoo lang. Hindi ko sinabi ganun talaga. What I'm saying is, if that happens, let's look at the worst case scenario. Because if you look at the worst case scenario, that is plausible. Yes. Hindi possible, plausible. Yeah, plausible. Ibig sabihin, putang ina, mas malapit sa katotohanan. Mas malapit sa katotohanan. Mas madaling mangyari. Ang kailangan lang suportahan ng tao. At madaling susuportahan ng tao yan. Totoo yan. Diba? Galit lahat eh. Galit na lahat eh. Akbayan, tsaka Tindig Pilipinas, nag-uumpisa na sila. I'm pretty sure, nag-uusap na yan kung anong rally gagawin nila, o magtatawag ba tayo ng tao, saan ba tayo magtatawag. Nag-uusap na yan sila. I'm pretty sure. And to be honest, sa totoo lang,
Mag-member na lang ako. Pagkatapos ko manood ng 7 oras, putang ina, nabubuisit pa ako hanggang ngayon eh. Nakakatulugan ko na, nagising ako. Tingin ko, it's very flawed. Wawa naman ang Pilipinas. Mabigat yung mga tanong ko sa akin kagabi. Ibang mga tanong mo nakakatakot isipin eh. Ako natatakot ako sa totoo lang eh. Ito natatakot? Siyempre, ang kabuhayan ko dependent din sa kainaman ng ekonomiya natin. Tandaan mo. Change is always good. Depende sa change. I'd like to think that it will do me a lot of good. Pero, syempre, in the interim, while the change is happening, yun ang medyo masakit. Admittedly, it's going to cost us. Malay mo, birthday mo, bagong pamahalaan. Tangina na, wag naman. Wag muna. Kaya ako punta rin, hindi ko pinagpapapansin kanina, pinanood. Hindi mo talaga pinanood, ano? Hindi. May kausap ako maganda babae. Kaya ito ang bagal ko magsasagot sa mga text ko. Oo nga eh. Ako, nakikipagkwentuhan ako. Tangin nyo, ba't ako manonood dyan? Guguluhin ko lang ang buhay ko. Ako, tiniis ko manood eh. Nag-text pa ako sa'yo. Sabi ko, liga, nood ka na. Kaya pala hindi ka sumasagot. Hindi ako sumasagot. Tangin na, kalokohan yan. Tangin na, sales kaya kausap ko, magandang babae po. Tapos guguluhin ko ang buhay ko dyan. Hindi, nag-ano pa ako, umaasa. Hindi, seryoso, umaasa-asa pa ako na baka pa lang. At least bahati man lang ang Senado, 14-4-1. I was hoping for like 10 something, wala eh. Parang wala eh. Nag-uululan tayo. Shout out to Maya. ikaw ang sumagip ng afternoon ko. Hindi ako nabwisit. Ako, nakinig ako kay Marcoleta, nagtiis ako eh. Okay na. Pagpapalit ko ba si Maya kay Marcoleta? Pangit-pangit nun. Putang ina ngayon. Ako talaga tiniis kong pagmasda ng pagmamukha ni Marcoleta. Buisit. Hindi lang yan. Mauulul ka lang doon. Tapos, wala naman bago sasabihin. Tapos biglang humirit si Bato. Di ba may usapan na tayo? Doon ako natawa. Ang inagigil. Sasama-sama yung tanga, sayang ang oras. Diba po, lang yan. Napaganon si napailing si Cheese. Oo nga, parang, may usapan tayo, cool ka lang. Nako. Anyway, eto tapos na ating kalahating oras ng pagninilay at regret. Bakit ako nanood? Buti ka pa. Maganda experience mo. Ako pinanood ko si Marcoleta. Ang totoo lang. Tapos sabi niya pa, hindi daw siya member ng PDP, ng Duterte Bloc. Ang tawag mo sa'yo? Theoretically, totoo naman yun. Hindi siya member. Ano hindi? Lagi siya nilalapit-lapitan ni Sara doon sa mga hearing ng Quadcom dati. Nakita ko yun eh. Tsaka talagang siya to the defense. Hindi, totoo naman yun eh. Legally, hindi siya member ng PDP. May sarili siya partido eh. May party list. Oo nga, but sama ka. Hindi, pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya tayo na block. Hindi siya tuta ng INPE. Tuta pa rin siya ng INPE. Tuta pa rin siya ng mga Duterte. Tuta INPE. Traidor pa rin siya sa bayan. Diba? Wig pa rin ang buhok niya. Oo, hindi lang yan. Pero tama yun, hindi siya member ng PDP laban. Sabi nga hindi ka naman kailangan maging PDP laban para maging traidor sa bayan. Totoo yan. Diba? Pwede ka naman nasa bahay lang eh. Traidor ka pa rin sa bayan. Diba? Hindi mo kailangan maging... Pwede naman sa bahay ka lang, pero traidor ka pa rin sa bayan. Okay lang yan. Ganun talaga. Ganun talaga yun. Sige, dito tayo natatapos. Ang ating kalahating oras lumagpas-lagpas. Maraming salamat to sa panonood. Ewan ko lang kung anong susunod dito. Malalaman natin next week kung iba na ba gobyerno o matagal-tagal pa. Ako si RP Lazaro, nagpapasalamat sa panonood nyo. Ito na naman ang komentaristang kupal, nangungupal, Ka Dennis Reyes. Babalot. Thank you.